Good morning sa lahat. Si Tech Paul nga pala ito. Meron tayong tanggap dito ngayon na TV, LED TV ito na 32 inches Smart TV or Android na daw. Hindi ko alam. Pero ayon sa customer natin, ito ay biglang namatay habang sila nanonood after kumidlat. And additional pa, nadala na rin pa ito sa pinakamalapit na shop sa kanila, sa area nila, may shop, may pwesto. And sinabi niya na tinamaan nga ng kidlat ito ay immediate, ang hatol nga ay papalitan ng isang buong board. So medyo namahalan si customer, kaya nag second opinion siya na baka may iba pang way para ma-repair yung unit nang hindi gagastos ng medyo kalakihan, kasi medyo malaki din hiningi sa kanya, abot daw na hanggang 3K. So hindi ko alam kung parts and labor na yun, pero most likely sa mga ganong lakaran sa ganitong 32 is pangagat na yun, yung ganong presyohan ng repair kung kasama na yung parts at saka yung labor. Pero sa kasing ito is ito ay combo board na ito, magkasama na yung power supply, yung main board at saka yung inverter. Kaya minsan yung ito may kamahalan din, depende rin sa brand at saka sa kung ilang inches. So dito upon checking, may physical check tayo. Tingnan natin kung may mga nasunog bang tracks or tinamaan. So far wala naman tayong makita. So ayan, bali isaksak natin yung yung unit, saksak natin. So nakasaksak na yung unit. Siyempre unang-una magsukat muna tayo ng voltahe mula dito sa kanyang filter capacitor, itong pinaka high voltage section nya. So kung mapansin nyo, may pumasok naman sa ating filter capacitor na almost 300 volts. So ibig sabihin good yung yung regulator nya, walang problema. Pero check natin, walang indicator light, wala yung indicator niya na red. Then check natin itong secondary. Check ko itong secondary kung ariga ay merong secondary. Check nyo lang sa tester, tusok sa ating rectifier. So wala tayong masukat na 12 volts dito. Ayan, zero siya. So bali i-pause ko muna at hanapin natin kung ano yung mga posibleng sira ito at ano yung mga method na alternative na pwede natin gawin para buhayin ang unit if ever, kung good pa ba yung secondary or kung repairable pa ba itong unit na ito. So saglit lang, i-prepare ko lang yung gagamitin ko. So bali yan guys, kung mapansin nyo, meron ako ditong 12 volts na power supply. So direct to the point na tayo, no? Dito natin malalaman kung hihinto na ba tayo o hindi. So syempre, ito ang pinaka madaling paraan para malaman natin kung ang isang LED TV ay repairable pa ba o hindi. So syempre, tinamaan siya ng kidlat. So i-assume natin na marami siyang parts dyan, especially sa mga yung mga tinatawag na SMD na mga component yan, ay siyempre napaka-sensitive niyan. So once na mayroong power surges, mabilis talaga silang tinatamaan. So ito na, saksak ko itong ating 12 volts power supply.
So, simple lang. I-inject natin itong 12 volts. Meron man ditong socket. May socket dito na ayan na nakalagay naman. Nakalagay siya. Pwede kang sa power upgrade. Power upgrade. So, ayusin ko lang yung video. So yun. Naka-arkila ako ng magkakamera. Madali-dali. So, bali yan. Ituloy natin. So, ito yung ano. Pakita mo yung ano. So, ito yung power supply na 12 volts. So, yan medyo maayos na rin yung focusing ng camera. Isasaksak ko. Dito ko, pakita mo kung nasan yung so, dito sa may portion na ito, makikita nyo meron naman siyang nakalagay na 12 volts ground na may naka-label naman na power upgrade. So, ibig sabihin, pwede ka dito mag-inject ng 12 volts. So, isang madaling paraan ito para malaman natin kung mare-repair pang unit. So, ayan, yes, saksak lang natin maayos. Hindi proper yung grounding. So, yun. Kung papansin nyo, umilaw yung indicator niya. So, magandang senyales ito. So, titingnan na lang natin kung mabubuhay siya. Kung mag-o-oscillate ba siya ng normal. So, press natin itong power on. Tingnan natin kung magre-react itong indicator. Ayun, so nag-green siya. Di ibig sabihin nabuhay yung unit, nag-oscillate yung board natin. So, isang magandang senyales ito na mare-repair itong unit. So, bali sa ganitong trouble, check natin yung mga essential na ano niya, mga voltahe niya. Bali, check natin kung may 12 volts. Mayroong 12 volts. Mayroong 5. Ito yung para sa ano natin, sa USB. Then dito sa check natin itong part ng sa audio. Meron dito sa may meron naman pala sa audio. Pero may napansin lang ako dito, may nakita ako dito. Ayun, sunog. Signal ito ng feedback. Hindi ako nagkakamali. Ang value ito is 431. Ito yung feedback para sa 12 volts. So, makuha natin sa repair, mas maganda. So, kung hindi, may second option pa tayo. Pwede nating i-modify yung power supply niya. Bali, ikakat na natin permanent itong primary section niya. Tapos, maglalagay tayo ng separate na power supply, which is yung 12 volts nga, direct dun sa kanyang dito sa power upgrade niya. Okay, sige, i-prepare ko lang. So ayan, naka-install na po yung ating ginawang separate na power supply. So bali, minodify ko na siya. Naglagay na ako ng separate na power supply para sa backlight, yung pinaka-inverter niya, yung isang maliit na naka-carton tape. So bali, i-set up ko lang ito, ikamada ko na ito ng maayos. Then mamaya, final test para mai-test na natin ng matagal ng unit. Kung tatagal nga ba ito. Pero for sure naman kasi sa power supply naman nagka-problema. And we assume na talagang tatagal itong mga ganitong mga gawa kasi good naman yung secondary niya. So, i-set up ko lang tapos mamaya i-set ko na rin din. Final test tayo mamaya. Okay? So, yun, nag-inject na tayo ng 12 volts. So, umilaw na yung indicator red. Then, naglagay na rin ako ng separate na power supply para sa inverter. So, makikita nyo, umilaw na yung ating backlight. So, ngayon, bubuhayin natin ng unit. Ayun. So, nabuhay yung unit. So, ibig sabihin, walang problema yung oscillation. So, Android na rin pala ito. O, ayan. Hintayin pa natin ng
ilang segundo kung magtuloy-tuloy siya. So ayun, nabuhay na ang ating unit. Maraming salamat sa panonood and please subscribe to our channel.